Typhoon preparedness. Property preparation for typhoon. 1. Cleaning of storm drainage. 2. Preparation of tools and equipment, emergency tools: claw bar, axe, hatchet, sledgehammer, shovel bar and digang bar. 3. Refilling of day tank fuel to 100%. 4. Cleaning roof and gutters. 5. Emptying of sump pits and grease vaults. 6. Securing light materials that can blown by strong wind. 7. Stay indoor and keep calm. 8. Monitor TV and radio reports. 9. Trim trees. 10. Keep roads clear for emergency vehicle. 11. Evacuate if necessary. 12. Have flashlight and radio with fresh batteries. 13. Stock up food, water, kerosene and first aid supplies. 14. Turn off electricity, gas and water in case of flooding. 15. Avoid low-lying areas, cliffs and foothills. Do not cross flowing streams. Bagyo, typhoon, storm, ito'y malakas na hangin, kumikilos ng paikot na madalas, ay may kasamang malakas at matagal na tag-ulan. Ito ay isang higanting buhawi. Sa mata ng bagyo, ay walang hangin subalit malakas naman ang hangin sa eyewall nito. Mga uri ng bagyo. Ang mga bagyo ay may iba't ibang uri, na naaayon sa lakas, at bilis ng hanging dala nito. Tropical depression, 35 km per hour to 63 km per hour, tropical storm, 64 km per hour to 117 km per hour, typhoon, higit sa 118 km per hour, super typhoon, higit sa 220 km per hour. Mga dapat gawin bago dumating ang bagyo: ihanda ang radyo, flashlight, cellphone extrang battery o power bank, ihanda ang 72 hours first aid kit na naglalaman ng pagkaing delata at biskwit, gamot, tubig, first aid kit, plastic o supot extra damit, tali, kapote, pera at iba pa. Tiyaking mabuti na makakayanan ng bubong, at mga bintana ng bahay ang malalakas na ihip ng hangin, putulin ang mga mahahabang sanga ng mga punong kahoy, itaas ang mga kawad ng kuryente, linisin ang mga alulod at mga daluyan ng tubig, ihanda ang mga kagamitang pang-emergency. Habang may bagyo, ugaliing makinig ng radyo, manood sa telebisyon para sa regular na anunsyo, o babala tungkol sa kalagayan ng bagyong paparating, o kaya naman, makibalita sa kapitbahay. Siguraduhin ang mga gamit pang-emergency ay nakalagay sa lalagyang hindi nababasa. Punuin ang lalagyan ng tubig. Ilagay sa plastik na supot ang mga ekstrang damit, delata, kandila, posporo, baterya at iba pang mahalagang gamit. Manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang bagyo. Kung kailangan lumikas, tiyaking nakapatay ang kuryente ng bahay, nakasara ang tangke ng gas, at nakasusi ang pinto. Huwag kalimutan ang mga gamit pang-emergency. Public Storm Warning Signal Number 1, mga dapat tandaan, apektado ng bagyo ng lokalidad. Ang papasok na bagyo ay may dalang hangin na 30 hanggang 60 km per hour, ang bilis ay mararanasan sa loob ng 36 na oras, may dala ring pabugso, bagsong pag-ulan. Maaaring umiksi ang time lead ng dalang hangin, depende sa lapit ng bagyo. Epekto ng hangin, maaaring mabali ang mga sanga ng maliliit na puno, maaaring tumabingi, matomba, o tuluyang bumagsak ang puno ng saging. Public Storm Warning Signal Number 2, mga dapat tandaan, papasok ang bagyo, na may dalang hanging 60 km per hour hanggang 100 km per hour, na mararanasan sa loob ng 24 na oras. Epekto ng hangin. Yuyuko o mababali ang ilang puno ng saging, mabubunot ang ilang malalaking puno, matutomba ang maraming puno ng saging. Apektado ang taniman ng palay at mais, maaaring tangayin ang mga bubong, nayari sa nipa at kogan, maaaring matuklap ang ilang bubong, nayari sa yero. Sa kabuuan, maaaring magbunga ng bahagyang pinsala sa apektadong komunidad. Public Storm Signal Number 3, mga dapat tandaan, apektado ng bagyo ang lokalidad,
Papasok ang bagyo na may dalang hanging 100 kilometers per hour hanggang 185 kilometers per hour, na mararanasan sa loob ng 18 oras. Epekto ng hangin, maraming puno ng niyog ang mababali, at matutumba, halos lahat ng puno ng saging ay babagsak, at mabubunot din ang maraming puno, masisira ang mga tanim na palay at mais, karamihan sa mga bahay na gawa sa nipa at kugan ay masisira. Magkakaroon ng problema sa kuryente at komunikasyon. Sa kabuuan, magkakaroon ng malubha hanggang malawak na pinsala sa agrikultura at industriya. Public Storm Signal Number 4. Mga dapat tandaan. Isang matinding bagyo ang sasalpok sa lokalidad. Papasok ang bagyong may dalang hangin na 185 km per hour bilis sa loob ng 12 oras. Epekto ng hangin, malawak ang pinsala sa mga taniman ng niyog, mabubunot ang malalaking puno, malawak ang pinsala sa mga palayan at maisan, ang mga bahay, at gusali na gawan sa light at heavy construction materials ay masisira. Magkakaroon ng malawak na problema sa kuryente at komunikasyon, mapipinsala ng husto ang mga apektadong komunidad. Ang mga disaster management agencies ay abala na sa pagtugon sa emergencies at kalamidad. Public Storm Warning Signal Number 5, nakapending sa WMOO, World Meteorological Organization, ang aplikasyon ng pag-asa sa Storm Signal Number 5 o Super Typhoon. Ang hangin sa kategoryang ito ay higit sa 220 kilometro bawat oras. Ano ang dapat gagawin kapag malakas ang bagyo? Manatili sa loob ng bahay at maging kalmado, patuloy na umantabay sa mga ulat sa telebisyon at radyo. Patibayin ang mga bahagi ng bahay na maaaring maapektuhan, putulan ng sanga ang mga puno na malapit sa bahay. Maglaan ng nararapat ng lugar sa kalsada para sa emergency vehicles, tumungo sa itinalagang evacuation center kung kinakailangan, maghanda ng flashlight at radyo na may bagong baterya, maghanda ng sapat na pagkaing maiinom na tubig, gas, baterya at first aid supplies. Kapag bumaha, patayin ang main switch ng kuryente. Siguradong nakasara ang tangke ng gas at mga gripo, ilagay ang mga gamit sa mataas ng lugar, batay sa inaasahang taas ng baha. Lumayo sa mababang lugar, pampang at ilog, kanal at dalampasigan, bangin at paanan ng burol at bundok, maaaring magdulot ito ng landslide, rockslide at mudslide. Huwag lumusong sa baha kung hindi kailangan, huwag tumawid sa mabilis na umaagos na tubig. Huwag gumamit ng kasangkapang dekuryente kung ang inyong tahanan ay apektado ng baha.